Magandang araw, ako si Arjan Rojas. At ako naman si Amir Sioson. At ngayon, ang ating makakapanayam naman sa ating third episode ay isang 56 years old na manunulat na isa ring culture and development worker. Tama. Bale pare, ano rin siya dati? Isa siyang language commissioner ng Samar Leyte. Ano ba yung parang komisyon niya dati? Sa komisyon ng sa wikang Filipino o KWF. Sa pagkakalam mo nga, ano rin siya eh. Para siyang may awards din siya na parang sobrang prestigious eh. Tama pre, big time kasi itong ano natin, makakausap natin ngayon. Isa siyang Carlos Palangka Memorial Awardee. Sa ngayon, siya ay isang Secretary General naman ng Kapamilya ng Magagawang Filipino. Kaya tara, let's talk! Ano po muna? Papakilala po muna kami. Ako po si Arjan, tapos I'm Amir Sioson. Kamusta po kayo? Parang ano po yung mga ginagawa niyo po ngayon? Parang ano po yung pinagkakabalahan niyo ngayon? Social media. Hindi, I'm writing films. I edit books. Anong films po? Several yan na kailangan tapusin. So marami pa po yung parang ginagawa ngayon na films pending po? Meron. Medyo marami-rami na nga, natambakan na ako. Can you, give us a hint kung ano yung mga project mo na ito? Like, kahit genre po, ganun. I'm writing a film for Joel Lamangan and then another film for Adolf Alex. Tapos I said yes to matagal na itong project sa isa pang director. So I'm writing several films na kadalasan drama. Yung mga films niyo po ba, yung mga language na ginagamit is English, Tagalog, or native ibang language? Pagka-pelikula ngayon, if you're writing for films in the Philippines, you will have to use Tagalog whether you like it or not. Or because the audience speaks Tagalog. Kasi if you want to parang gusto mong maging truthful, saka authentic yung pelikula mo. Of course, kapag halimbawa ang characters mo ay mga nakatira sa urban poor area, di ba, mga mahihirap, pagkatapos nagrereklamo sila sa kanilang ulam. So anong sasabihin nila? My God, what's our food for today? Dried fish. Di ba, tuyo ang ulam. So parang asiwa. So you will have to use Filipino talaga. Isa pang trend ngayon is to use the local language in making films. Halimbawa, if you're a director coming from outside Metro Manila and you have characters who are in Cebu, they will have to speak Cebuano. Parang ganyan. So, hindi na katulad dati na, halimbawa, you write plays and then the characters will speak in English. Di ba? During the times of mga Alberto Florentino, mga ganyan. English ang mga characters. Sa English sila nagsasalita. Ngayon hindi na pwede. Kasi parang hindi siya totoo. Ang nagsasalita lang naman ng English ay tayo ng mga nakapag-aral. But otherwise, karamihan ng mga tao ay nagsasalita in the language that is closest to the heart or yung ginagamit nila sa bahay. And that is, I guess, Tagalog or we call it Filipino. Tapos, sa labas ng Metro Manila, may iba pang mga lengguwahe. Remember that we are a multilingual nation. So, 'di ba? Ang dami, hindi lang Tagalog 'yan. Hindi lang Filipino, which is based in Tagalog. Labas sa Metro Manila, nagsasalita ang mga tao ng other languages. In fact, we have around mga 130 languages. Ganyan. So, if you're writing for film or television, you will have to use Filipino. In fact, even if you're writing halimbawa for news, remember, prior to TV Patrol, which was in 2000, I don't remember this anymore. You have to Google. Parang in the year 2000, prior to TV Patrol, karamihan ng mga newscast natin are in English. Pero, pagdating ng TV Patrol na nagsalita, na gumagamit na ng Filipino, nagtuloy-tuloy na ang news in Filipino. Tapos, tumaas ang viewers. Kasi nga, mas naiintindihan siya ng mga tao. Yung mga pelikula niyo po ba, parang kapag, kunwari po, may Cebuano, ganun, nilalagyan niyo po ba siya ng parang subtitles po, ganun? If I write, tapos may ibang coming from different social linguistic ethnicity, so
as much as possible, nilalagyan ko ng signal na siya ay galing sa labas ng Metro Manila, halimbawa Cebuano. Pero yun nga, dahil sa subtitles ngayon, kaya na natin gumawa ng mga pelikula na ang mga characters ay nagsasalita sa other languages, sa ibang lingwahe other than Filipino. Di ba? We watch Korean movies and Korean dramas na hindi naman nakadub. So, yeah, pwede na ngayon na gumamit ng ibang wika other than Tagalog. Sir, it has come to our attention na taga-Samar po kayo, di ba, sir? Yeah. Saan po kayo sa Samar, sir? Northern part ng Samar, kasi tatlo ang Samar provinces. Yes. Northern Samar, tsaka Eastern Samar. I am from the northern part of Samar. Allen, sir? Sa Allen po? Hindi. Mondragon, which is a town away from Katarman. Are you from Samar, Amir? Yes po, sir. I'm from Calbayog po. Okay. Which is 1 hour away from Katarman. Yes po. So, ayun nga po, sir. Given na taga-Samar nga po kayo, have you tried writing a film in Waray? Like full-on Waray kid, ano po? Not yet. Kasi nga, yun nga, nasanay ang audience natin, ang mga characters natin nagsasalita sa Filipino. But I guess there will come a time, kasi may movement to write films in the language which is authentic to the region. Halimbawa, kung saan nandoon yung kwento mo, dapat doon din ganun yun din ang sinasalita ng mga lengguwahe. Pero hindi pa ako nag-try. Siguro because I write for the mainstream meaning naka-base ako sa Metro Manila and I write for films na parang ganyan. So yun. Hindi pa. But there are filmmakers, may mga filmmakers na coming from the regions who are writing films in Waray and in other languages, Philippine languages. So, Waray po ba yung yung mother tongue po ninyo? Yeah. Ako po kasi wala po kasi yung mother tongue kasi laging Manila po. Di ang mother tongue mo ay Tagalog. So parang wala po ang ibang dialect ganun. Ano po ba yung parang definition niyo ng mother tongue po? Yung mother tongue is the first language used by a person. Yun yung unang lengguwahe na ginamit mo. Yun yung lengguwahe na una mong natutuhan. Parang ganyan. So kung halimbawa, kung Tagalog ang una mong lengguwahe, that's your first language. That's your mother tongue. Ganun lang siya kasimple. And remember, there's a difference between a language and a dialect. Diba? A language, ang laging sukatan niyan ay ganito. Kapag nag-usap kayong dalawa, halimbawa makipag-usap ka kay Amir, if Amir knows Waray, tapos nag-usap kayong dalawa and you're using Tagalog and Amir is using Waray, tapos hindi mo naintindihan si Amir, magkaiba na kayo ng lengguwahe. Yung dialect is a variation of a language within a certain region. So halimbawa, Tagalog is a language, but if you go to Bulacan, they speak a slightly different Tagalog. If you go to Batangas, they speak a slightly different Tagalog. Parang ganyan. So these are the Tagalog, the Bulacan dialect, or the Batangas dialect, or the Quezon dialect of Tagalog. The same with Waray. Like, for example, Amir is from Calbayog, but there's a different Waray being spoken in Calbayog. The same as there's a different Waray in Tacloban, or a different Waray in Borongan, parang ganyan. So these are dialects, variants of a language. Nung nag-aaral po ba, kasi nung nag-aaral pa po ako, parang ang gamit lang po talaga namin is English and Tagalog. Nung nag-aaral po kayo, ginagamit ko rin po ba yung Waray? Hindi. So, sadly kasi ang education policy natin ay bilingual lang, meaning we just study English and Filipino. Parang ganyan. So matagal hindi natin ginagamit sa eskwela ang ibang languages other than English and Filipino. Tingin niyo po ba parang nakaka-apekto po yun sa mga bata na parang hindi po ginagamit yung mga mother tongue nila kapag dating sa pag-aaral? Of course, as early as 1900s, panahon pa ng mga Amerikano, yung mga American expert nagsasabi na that you have to use the local language in teaching early childhood education, basic education precisely. Parang ganyan. Kasi nga, come to think of it, kapag halimbawa, if you're learning math, kunwari, nag-aral ka ng math, because
math is being taught in English, so kailangan munang matuto ang bata ng English bago siya makaintindi ng basic concept sa math. Diba? So kung gamit niya ay yung lingwahe na ginagamit niya sa bahay, hindi niya kailangang matuto ng English bago matuto ng concepts, basic concepts sa math. Parang ganun yung basic na sinasabi ng mga experts. Mas madaling matuto ang mga bata kapag gumagamit ng basic concepts sa math, kahit na reading, writing, and other languages, if he is familiar or in the language being used in school. Like kung halimbawa, nasa Kalbayog siya, kapag ka ang concept sa math ay tinuro sa kanya in Waray, na salita na gamit niya, hindi niya na kailangang mag-aral muna ng English bago matuto ng concept sa math o kaya sa science. Parang ganun lang ang sinasabi. Tapos, may bridge. Pagka marunong ka na ng basic concept, saka ka mag-aaral ng iba pang language na mas mabilis. So yung foundations ay dapat itinuturo in the language being used in their homes. Okay, so sir, since last year, I think you've heard of this naman po, yung Republic Act 12027 was enacted. So what do you think will be the repercussions of this, given na hindi na po gagamitin ng mga mother tongue sa mga ibang regions natin as a mode of instruction sa pagtuturo ng mula kindergarten hanggang grade 3? Eh di balik na naman tayo sa balik na naman tayo sa first step. Kasi nga yun nga 1900s, pagpasok ng mga Amerikano, ang suggestion na nila, at least ng mga educators, ay gamitin ng mother tongue, saka gumamit ng English or Filipino sa much higher na learning. Pagkatapos, nag-enact lang tayo ng law, ang tingin ko mga 2012 o 2013, nung magkaroon ng K-12 program. Saka tayo nagkaroon ng mother tongue-based multilingual education program. Ginagamit ang first language mo mula kinder hanggang grade 3. Tapos may bridging to English and Filipino pagdating mo ng grade 4. Para at least yung foundational na concepts ng science, math, reading, writing sa mother tongue mo ituturo. Ngayon, pagdating nung nakaraang taon, tinanggal na naman natin siya. Eh di balik na naman tayo sa first diba? Balik na naman tayo sa simula. Eh ang malaking problema natin, ang laki ng problema natin sa edukasyon. Kasi nga pakulela tayo sa PISA. So yun. Tapos recently, kahapon yata ito, may pronouncements na naman ang presidente na, dapat kasi magaling tayo mag-English kasi we used to be the best in English in Southeast Asia or the world, parang ganyan. Yun nga, ang akala natin kasi palagi, ang learning at ang mga learned ay nasa English. Yun ang malaking problema natin ngayon. Yun nga po parang ang nakalagay daw po sa batas is para po ma-improve daw yung literacy ng mga estudyante na kaya po nila ni-unify. Ano po parang mixed emotions din po ako na ganun po yung mangyayari na parang yung ginagamit nila sa bahay is din nila magagamit sa paral, lalo na po sa mga bata na, kasi po karamihan po sa mga bata ngayon parang puro TikTok na rin po, ganun. Tapos yan pa nga po yung mga English na tingin niyo po ba po yung parang magiging epekto ng pagtanggal po talaga ng mother tongue sa early stages ng pag-aaral po ng bata in the long run po? Ano po yung magiging in the long run, feeling ko hindi tayo makakaahon sa lusak na sasadlakan natin. Pero kailangan natin mag-break kasi kailangan ko munang buksan ng ilaw kasi ang pangit na ng itsura ko sa sandali lang. Sige lang po. Sige po. Okay, may ilaw na. Opo. Okay. Yun. 'Di ba? Ang sama ng ang dami nating problema sa edukasyon. And I guess ang isa sana pang sagot diyan etong MTBMLE. Pero naiintindihan ko rin na kasi nga nung 2012 lang to ipinatupad kasabay ng K-12 program. Hindi masyadong handa talaga hindi masyadong handa, walang masyadong materyales na ginagamit para sa pagtuturo, etc. Pero sana in-improve. Hindi ko alam, pero mayroon yatang parang pinatigil yata nila, i-review nyo ulit yung batas, parang ipinatigil nila ulit
para lang ma-review yung manner ng implementation ng MTBMLE, sa kanila ipapatupad ulit. Na sana ganun ang mangyari. Yun. Okay, sir. So, so since nga ni-remove nga to, since early stages pa to ng bata, di ba sir, sa education? Yeah. Would, removing this mother tongue, ano ba yan? Parang ang tingin ko kasi dyan, may alienate yung dialect nila. Like, language. Yun nga po, masasanay na lang sila na Filipino-English. Wala na yung local dialect nila, which would, parang, pakiramdam ko lang, in the long run, baka mamatay naman yung dialect natin na iningatan ng napakatagal, di ba, sir? Hindi lang yan. Una, tama yan, no? Yung language mismo, wag nating sanayin ang sarili na magamit ng dialect kasi nagmumukhang parang lesser yung language. So, yung language nila ay parang hindi mo pwedeng dalhin sa eskwelahan. Yun yung una. Pangalawa talaga, yung purpose niya ay para sa edukasyon. Kasi nga, mas madali silang matutong bumasa kapag ang ginagamit nila ay yung kanilang mother tongue. Yes. Parang ganyan. Tapos mas madali nga silang matuto ng mga basic concepts kapag ang gamit nila ay mother tongue. So, yun talaga yung epekto. Bukod pa sa sinasabi mo, Amir, na ang mangyayari ay dahil hindi mo ginagamit ang lengguwahe mo sa eskwelahan, ginagamit mo lang siya sa bahay o kaya sa palengke, parang nagkakaroon, lesser itong language mo. Kasi ang mas mataas na klase ng lengguwahe ay Filipino at English. Parang ganyan. Na hindi dapat ganun kasi dapat ang lahat ng lengguwahe ay equal. Ang function ng ganyan ay you need your mother tongue to speak to your community. Yes. To your immediate community. You need Filipino to speak to the nation. Kasi, di ba, kung ako, politiko ako, and I want to speak to the nation, I want to run for higher office, I will not use my mother tongue. I will use Filipino to talk to the nation. But you need English to talk to the world. Or perhaps Korean or Chinese later on. Di ba? So may kanya-kanyang function ang languages. Pero hindi sila magkakapantay dapat sila. Hindi sila, this English is greater because this is global language or Filipino is better because this is the national language. Hindi. Ang lingwahe ay lingwahe lang. Tingin niyo po ba parang tama po yung priority ng DepEd na yun po yung pinupush nila? Kasi ba parang medyo off din po na parang dalawa pong batas yung parang nilabas para lang po doon. And ayun nga po, hindi naman, since archipelago nga po yung Pilipinas, iba-iba naman po ng languages yung mga iba't ibang lalawigan. So parang, tingin niyo po ba okay lang po ba na yun po yung pinupush ng DepEd or may iba pa po bang alternative siguro na mas okay na ipanalokala nila? Hindi ko, ang tingin ko, may malaki talaga tayong problema. Kasi nga, marami pang mga problema. Feeling ko, ang laging response ay baguhin ang curriculum. Yes. Yun naman, Diyos ko, pagka tinanong nyo ang mga teachers na nagtuturo halimbawa ngayon, ang laging response ay baguhin ang curriculum. Ay, parang, bagsak tayo sa PISA, baguhin natin ang curriculum. Hindi naman curriculum ang problema. Ang problema natin, bukod pa syempre sa paggamit halimbawa ng mother tongue, pero may iba pa tayong mga problema sa edukasyon. Ang problema natin, kulang ang classroom, ang taas ng student-to-teacher ratio, ang baba ng sweldo ng mga teachers, di ba? Mga ganyan. So, hindi yan yung priority at the moment. Ang tingin ko, dapat sinuportahan nila yung MTBMLE. Kung kulang sa mga materials na ginagamit para sa pagtuturo, didagdagan ng materials. As it is right now, hindi lang materyales sa MTBMLE ang kulang natin. Kulang tayo ng mga libro. Walang libro na ginagamit ang mga bata. Kung halimbawa sabi, hindi na tayo gumagamit ng physical book. Wala rin naman tayong connectivity. Kasi karamihan ng Diyos ko, naghihirap nga tayo ngayon sa connection dito sa Metro Manila dahil ang bagal pa rin ng internet natin. Lalo na sa labas ng Metro Manila. So walang connectivity. So wala ka ng physical na book, wala ka ng access online. Diba? Yun ang mga malalaking problema natin at hindi ang MTBMLE. In fact, isa nga ito sa mga sagot sana para maayos yung ating yung score natin sa PISA. Nabagsak talaga tayo sa literacy. Imagine, hanggang grade 4, 9 out of 10 students ang hindi naiintindihan yung binabasa nila. They have difficulty of
reading tsaka comprehension. Parang ganyan. So ibig sabihin, kung hindi ka nakakabasa, dapat supposedly hindi ka papasa. Merong no child left behind policy ang DepEd. Hindi ka makapagbagsak kasi it will reflect on the teacher and the school. 'Di ba? So ang gagawin mo, ipapasa mo lahat. So yung hindi nakakaintindi na binabasa nila sa grade 4, papasa yun ng grade 5. Pagdating ng grade 5, hindi pa rin yung makakabasa. 'Di ba? Pagdating ng grade 6, hindi pa rin yun makakabasa. So anong mangyayari sa atin? Ay, yun ang pinakamalaki nating problema. Actually, hindi ang MTBMLE. So actually, sir, based sa mga sinabi mo, yung DepEd, they created more problems than the problems that they solved. I guess that's correct. That's a bit correct to say. Parang ganyan. Kasi mayroon ka ng policy, MTBMLE. Parang ganyan. Masasagot nito yung problema natin na hindi nakakapagbasa kaagad ang mga estudyante. Parang ganyan. Tapos bigla mong tinanggal. Imagine mo, kung yung bata papasok halimbawa ng kinder o kaya ng grade 1, pagkatapos ang ituturo sa kanya sa pagbasa o kaya mga basic concepts ay sa isang lengguwahe na hindi niya naiintindihan. Ibig sabihin, kailangan muna niyang mag-aral ng lengguwahe na yon bago niya maintindihan yung mga basic concepts na itinuturo sa kanya. Di ba? Parang ganun lang talaga ang logic nun eh. Bali sir, yun nga po, so basically parang kung ano-ano lang po yung ginagawa nila sa policies ni sir. Kasi parang di ba parang wala sa priorities since ito nga po na-address natin yung lack of books, lack of classrooms and yung lack of teachers. Parang na lang po sir. Parang ayun nga, we're basically wasting public funds na lang po ba? Ganun. Lagi naman tayo nag-waste ng public funds. Pero hindi ba ganun? Kasi nga, ang problema, ang mga policymakers natin are just policymakers. So, they should touch some grass. Parang, di ba? Parang ganyan. Kasi kung halimbawa, kung ikaw ay policymaker at hindi mo naranasan kahit na kailan magturo sa loob ng classroom, hindi mo maiintindihan yung hirap na dinaranas ng mga teachers sa pagtuturo. Parang ganyan. So pagka nagbaba ka ng polisiya, galing from top down. So hindi mo naiintindihan ano ba talaga ang needs sa baba. So kailangan natin ng scientific approach sa mga bagay-bagay. And I guess linguist ang isa niya, halimbawa si Aurora Maria Duran Nolasco was former chair of the Commission sa Wikang Filipino. He was saying a long time ago, matagal na ito, he was saying, ito ang recommendation namin as linguists, as scholars, as educators, gamitin natin yung mother tongue ng mga bata first 3 years sa eskwelahan, from kinder to grade 3. Pagkatapos, we do a bridging program to Filipino in English pagdating ng grade 4. Parang ganyan. Ano po, sir? Parang, di ba po, nasa may film industry po kayo? Okay. Yeah. Ano po yung parang tingin nyo magiging epekto nito sa film industry din po? Pagka hindi masyadong makaintindi ang mga tao, magiging literalist na ang, di ba? Literalist ang interpretation. Imagine, if you can treat, kapag hindi ka mo naiintindihan ang binabasa mo, so, hindi ka rin makakapag-isip critically. Di ba? Hindi mo maintindihan yung binabasa, hindi ka makakapag-isip critically. So, pagka hindi ka nakakapag-isip critically, maapektuhan yan lahat ng bagay mula sa arts. Halimbawa, pelikula, di literal na, wala ka ng nuances. Di ba? Yung meaning mo, laging literal na ang interpretation. Okay. Pagka wala ka rin critical thinking, ang mangyayari, mag-elect ka rin ng the same people. Di ba? So, ang epekto nito ay nandoon talaga sa nation building kasi hindi tayo we will not be able to go beyond the usual politicians and the usual, di ba? Kasi hindi ka na critical mag-isip kung ano na lang inihain sa social media, yun na yun. Literal na yun. Parang so later on hindi mo na ma-distinguish between an AI and a real thing. Parang ganyan. 'Di ba? Kasi kung ano na lang ang ihain sa iyo at nakikita mo, yun na yun. Wala nang
ang mga bagay mayroong literal na meaning at mayroong meaning beyond the literal meaning. Nakukuha ba? If I'm a politician, I tell you, oy, maglilingkod ako sa inyo, yun ang literal na meaning nun. Pero anong meaning nun behind the paglilingkod sa inyo, di ba? Kailangan mo ng maging critical. Pagka hindi ka nakakaintindi ng mga bagay-bagay, walang panahon para mag-critical thinking. Balikan ko po, sir. Since ayun nga po, tawag po nito, yung sa pagpa-prioritize po ba ng DepEd, what do you think should be done? I-amend po ba itong batas na to, or we should ibalik yung law na pinalitan nito, which is yung MTBMLE? Dahil nandiyan na yan, I guess they should, I just hope na totoo yung sinasabi na mayroong committee na nag-aaral tungkol dito. Okay. Let's give them ample time to study again and improve on the program. Pagkatapos, saka ibalik ulit. Parang ganon. Tapos, di ba, balik nga po, sir, since ito nga yung nangyari na, ano yung magiging epekto natin dito sa cultural aspect? Since alam na po naman po natin na bilang Pilipino at kalat tayo sa archipelago na ito, ito yung yung lingwahe natin or yung dialect natin, yung parang identifier natin na, uy, Baray to, ganyan, Batanggenyo to, ganun. What do you think will be the effect in the coming years or decades dahil sa gantong ano? The tendency really is for languages to die. Diba? If you don't use your language, especially in writing, the language will eventually die and will be eaten by much bigger languages. Parang ganyan. So, ang challenge, I guess, sa lahat ng mga nag-aaral, lalo na nasa kolehiyo, if they want to write, they should also write in their own mother tongue para hindi siya mawawala. It's a challenge. Yun. Wala ka ng tanong. Yung segment po, yung parang panapos po na segment namin is, since Waray po kayo, di ba? Tuturuan niyo po kami ng goodbye and thank you in Waray po. Marunong mo si Amirito. Marunong. Parang siya magsasabi ko, goodbye. Po, kasi dito lang po ako pinanganak, sir. Yung parents ko lang, yung mother ko lang po yung taga-Samar. Literal na mother tongue. If you say magandang hapon, good afternoon, or magandang gabi, ano na ba? Gabi na or hapon? Maupay nga kulop. Sige nga. Nabubulol ako, sir. Sorry po. Maupay nga kulop. Maupay na kulog. Sa iyong atanan. Sa iyong atanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Atanan. Tapos yung thank you po. Damo nga salamat. Maraming salamat. Damo nga salamat. Paano yung good night ulit? Good evening. If it's gabi, you just say gabi. So, alam mo, magkakamag-anak ang mga lingwahe natin. Magkakamag-anak ang mga lingwahe natin. So madaling matuto ng isang Filipino language kung marunong, 'di ba? If you're Tagalog and you want to learn another Philippine language, mabilis lang kasi pareho ang syntax, magkakapareho halos ang words. So, ulitin natin. Maupay nga kulob sa iyong tanan. Maupay na kulob sa iyong tanan. Damo nga salamat sa iyo. Damo nga salamat sa iyo po, sir. Okay. Tapos, ito the Bisaya, in general, Visayan languages don't use po. Hindi talaga sila nagpo-po at opo. Hindi ko alam kung bakit. Kasi sabi nila ay sign ng respect kaya may po at opo sa Tagalog. But in general, Visayan languages don't use the marker po and opo. Yun. Damong salamat sa iyo. So, ayun po sir, damong salamat sa iyo po sir sa pagsama po sa amin sa episode 3 ng aming podcast po. Tara, let's talk! Thank you po sir. Salamat. Thank you po. Thank you po sir. So yun na nga si Sir Jerry Gracio. Grabe, nasa 20-30 minutes din yung ating pakikipag-usap kasama sa kanya. Totoo naman ang sinabi niya na mamamatay din yung mga lingwahe sa iba't ibang lalawigan natin. Tsaka totoo naman, since yung Department of Education, they could focus their resources more on other things. Kasi may mas malaking
crisis pang hinaharap yung natin, education sector natin. In particular, yung classrooms, lack of teachers, yung lack of educational materials. But then there's this law, yun. Another another step back. Basically, parang nang nag-roll out din yung K-12 program. Parang, ayun nga, medyo, mixed emotions pa rin siguro lahat ng mga nakakalam sa batas na ito. Kasi nga, ayun, hindi naman lahat ng Filipino ay Tagalog or English lang yung sinasalita. Siyempre, meron din mga Cebuano, at marami pang, languages nga. Tulad nga ng sabi ni Sir Jerry na, huwag nating tawaging dialect. Kasi parang, ina-undermine natin sila eh. Mas tawagan silang languages kasi nga para mas mabigyan ng importance. Tama. Tsaka yung, sabi nga ni Arjan, for me, dapat nga kasi, yung lalo na yung tatamaan niyan is yung K-3. Dapat i-nurture pa natin sa mga bata yung mga mother tongues nila, yung dialects, basically. Kasi syempre, yun nga yung katulad ng sinabi ko kanina sa podcast, yun yung identifier natin as a Filipino kung taga saan tayo. Dahil isa tayong malaking archipelago. So, ayun na yung ating episode 3. Sana marami rin kayong napulot na aral tulad namin ni Amir sa episode na ito. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa Facebook, sa YouTube. Maaari nyo kaming i-follow at mag-subscribe sa aming pages na Tara Let's Talk 1611. Yeah. And ayun na, see you sa ating next episode 4 na, pangatlo na to. Sana patuloy pa rin kayong sumabaybay sa aming weekly or twice a month na episode ng Tara Let's Talk!